Ka-Express, Gilas Pilipinas, papasok sa kanilang SEA Games campaign na may malinaw na target, mabilisang statement win laban sa Malaysia sa opening game. Ang Norman Black-led lineup ay pinagsama ang malalakas na wing guard threats at ilang fresh bigs, may kombinasyon ng experience at two-way defense na dapat magdomina sa mismong tip-off. Ang final 12 na i-field ni Coach Black ay binubuo ni Jamie Malonzo, Dolph Panopio, Ferdy Ravenna, Matthew Wright, Ray Parks Jr., Cedric Manzano, Justin Chua, Robert Bolick, Von Tesumal, Alin Liwag, Abu Tratter at Vijay Pri. Isang mix ng Japan Bilig-tested veterans at homegrown talents. Tactical reason kung bakit expected ang Gilas win, superior perimeter creation at spacing. Ravenna, Wright at Parks ang primary scorers at shot creators, Bolick at Malonzo ang magbibigay ng playmaking sa secondary breaks, Chua at Tratter magbibigay ng frontcourt toughness sa glass at pick-and-roll defense. Norman Black has the luxury of rotating lineups that can switch, trap at bumalik sa half-court sets, kaya ang Malaysia na mas maliit at walang parehong depth ng scoring versatility, malamang mahirapan sagupain ang mabilis na tempo ng Gilas. At kung kukunin ng Gilas ang rebound battle at pipilitin nilang i-force ang Malaysia sa contested mid-range at isolation shots, lalong lumalapit ang fast start. Malaysia may cause trouble kung maglalaro sila ng aggressive transition defense at mag-execute ng timely outside shooting. Pero sa papel at sa depth, Gilas ang slightly favorite para sa unang panalo. Ang tanong na iiwan sa fans, makakaset up ba agad si Coach Norman Black ng identity na magpapatuloy throughout the tournament? Gilas Pilipinas is entering the tournament with momentum and veteran stability habang ang Malaysia ay papasok na may limitadong firepower at mas makitid na rotation. At sa unang salang pa lang, lumalabas na Gilas ang overwhelming favorite. Ang 12-man lineup na pinili ni Coach Black ay binuo para maging mabilis, flexible at may sapat na scoring sa lahat ng posisyon. Isang blueprint na halos imposibleng tapatan ng Malaysia sa kanilang unang assignment. Malalim ang rotation ng Gilas at ito ang pinaka-obvious na advantage. Jamie Malonzo, Ferdy Ravenna, Ray Parks Jr., Matthew Wright at Robert Bolick ang 5-man perimeter group na kahit sino sa kanila kayang maging primary scorer. Si Bolick ay natural playmaker at clutch shot creator. Si Malonzo may athletic slashing at defensive length. Si Wright ay deadly shooter sa pick and pop. Sina Ferdy at Parks naman may dalawang bagay na kailangan sa international play, lakas, bilis at finishing. Sa coaching perspective, may multiple lineup si Coach Norman Black na kayang mag-switch sa depensa, mag-run sa open court at mag-settle sa half court kapag kailangan. Sa front court, andyan sina Justin Chua, Abu Tratter, Alin Liwag, Cedric Manzano at Vijay Pri. Hindi superstar names, pero tamang timpla ng stretch bigs, rim protection at mobile forwards. Si Chua ay may outside shot, kaya nag-o-open ang spacing. Si Tratter ang buwiser na panglaban sa paint, sina Liwag at Pre, ang bagong dugo na may energy at magandang defensive instincts. At ang resulta, kahit walang Kai Soto sa opening game, sulit pa rin ang rebounding at interior defense at hindi masisira ang flow ng offense. Well, sa kabilang banda ang Malaysia ay mas kilala sa kanilang structure kaysa talent depth. Ang coaching staff nila, led by head coach Felton Sili, kasama sila Chan Yuan at iba pang team managers at trainers, ay organized at may klarong sistema. Pero ang problema, kulang sila sa elite level scorers at consistent shooters na kayang sumabay sa bilis at physicality ng Gilas. Historically, hirap ang Malaysia kapag napipilitang humabol sa fast pace at kapag nagko-collapse ang kanilang perimeter defense sa ball screens. Kaya pagdating sa tactical expectations, Gilas is expected to control the game from the first quarter. Kung patatakbuhin agad ni Coach Black ang bola gamit ang Parks, 30, Malonzo trio, mahihirapang sumabay ang Malaysia dahil wala silang sagot sa athletic wings ng Pilipinas. Kapag sina Wright at Bolick naman ang humawak ng pace, magiging methodical ang Gilas, pick and roll, kick out threes, extra pass, at dito lalong mapupersa ang Malaysia sa defensive breakdowns. Defensively, may malaking advantage ang Gilas sa on-ball pressure. Sina Dolph Panopio, Parks at 30 ay kayang mag-full court press, disrupt the dribblers, at limitahan ang Malaysia sa easy offense. Kapag nakat nila ang passing lanes, madali ang transition buckets at dito pumapasok ang separation.
At paano eksaktong mahihirapan ang Malaysia sa mismong matchup at bakit ang Gilas ang may halos lahat ng tactical leverage pagdating sa first game. Sa papel, coaching structure at discipline ang lakas ng Malaysia, pero pagdating sa execution at individual matchups, dito nagkakaroon ng malaking disparity. Ang SEA Games format ay mabilis, short tournament at napakahalaga ang unang laro para makakuha ng rhythm. At sa sitwasyong ito, Gilas ang may kompletong sangkap para mag-set ng tone. Wala silang kapantay na two-way wing na kasing athletic, kasing lakas o kasing bilis ni na Jamie Malonzo, Ferdy Ravenna o Ray Parks Jr. Ang trio na ito ay hindi lang scorers, sila ay disruptors. Sa opening quarter battle ay halos siguradong dominated ng Gilas kung saan ang Malaysia ay mapipilitang mag-set ng mas mahabang offensive possessions, mag-slow down at maghanap ng half-court opportunities. Kapag mag-accelerate ang Gilas, mahirapan silang pigilan dahil halos 3 hanggang 4 na players sa lineup ang pwedeng mag-push ng bola pagkatapos ng rebound o steal. May Matthew Wright, Robert Bolick at Vonta Sumal ang Gilas. Lahat may certified range at consistency. Sa SEA Games level, bihira ang team na kayang sumabay sa spacing ng Pilipinas. Samahan mo pa ng stretch ability ni Justin Chua at near mid-range reliability ni VJ Pre. Bigla kang may 5 outlooks, 4 out 1 in setup at dribble penetration lanes para kina Malonzo, Ferdy o Parks. Sa Malaysia, mas umiikot ang offense sa structured sets kaysa individual creation. Kapag na-break ng Gilas ang rhythm nila, mahirap sila makabalik. Sa isang short tournament, malaking factor ang minutes distribution. Kapag nag-foul trouble o nagsimulang mapagod ang main guards ng Malaysia, mabilis masisira ang spacing at flow nila. Si Coach Black sa kabilang banda may 10-man rotation na kaya niyang ihagis depende sa sitwasyon. May pure shooters, may defensive stoppers, may slasher wings, may physical bigs. Sa ganitong format, depth wins games, lalo na sa unang araw kung saan hindi nakaset ang conditioning ng karamihan ng teams. Gilas enters the SEA Games with the highest expectations, habang Malaysia enters with nothing to lose. Pero ang nothing to lose scenario ay nagiging problema kapag ang kalaban ay may superior talent at crowd momentum. Kung maaga pang makakuha ang Gilas ng 10 to 12 points lead, madalas na bumabagsak ang Malaysia sa 4 shots at rush plays. Sa structured team gaya nila, once na mawala ang rhythm, mahirap mag-reset. At habang malakas na ang Gilas sa opening day, andyan ang malaking narrative sa likod. Paano pa kaya kung darating ulit si Kai Sotto later in the tournament? Kung ganito nakalalim ang tropa ngayon, paano pa pag dumating ang 7-3 anchor na kayang baguhin ang spacing, rim protection at confidence ng buong rooster? At ito ang express info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.